Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagpahigayon og solidarity walk atol sa Parada Dabawenyo sa 88th araw ng Davao. Gisundan sab kini og prayer rally. Mr. President Marcos, you will never be loved. Davao City Mayor Baste Duterte gipatutsadahan si Pangulong Bongbong Marcos. Duha patay samtang duha samdan human gipamusil sa Kidapawan City. Personal grudge gitumbok nga motibo sa pagpamusil sumala sa PNP. Og law student ug garbo sa Barangay 19-B Davao City nga si Rebecca Celis gikoronahang mutya ng Davao 2025. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Iuli sa Pilipinas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kini ang singgit sa iyang mga taga-suporta atol sa Solidarity Walk sa Davao City kagahapon. Samtang nabalaka sila Vice President Sara Duterte ug Senador Bongo sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Pangulo. Ani ang report ni Argil Relator. Daw dili na mahulugan og dagom ang kadaghan sa supporters sa pamilyang Duterte nga misalmot sa Solidarity Walk agig pagsuporta kang former President Rodrigo Duterte. Gikan sila sa Rojas Avenue hangtod na sa San Pedro Square sa Davao City kung asa miatubang kanila si Mayor Baste Duterte. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Illegal matud pa ang pag-aresto sa iyang amahan. The stories that I've heard about Marcelo and oppression is synonymous with the Marcos family name. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Duna sabsiyay mensahe kang Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Ang pagbarog matud pa sa kanhi Pangulo sa politika mao ang rason kung anong anaasya karon sa International Criminal Court. Di nila gusto nga naan ng Rudy Duterte diha kay mapulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Dugang niya, dili sa matud pasayangon ang sakripisyo sa iyang amahan. Ingnan na po nako, dari uspo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Pero akong amahan, ipapreso nimo. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV One Mindanao og pahayag ang Malacañang kalabot sa mga gibutyag ni Mayor Baste Duterte. Samtang nabalaka si Senator Bongo sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Pangulo. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw na ngayon hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Hangyo niya nga iampo ang panglawas ug makagawas na si kanhi Pangulong Duterte gikan sa ICC. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya niyo rin siyang ibalik dito.
Sa ulahing pahayag ni VP Sara niadtong Biyernes, wala siya hatagan og higayon nga makaistorya ang doktor labot sa plano sa pagtagad sa panglawas sa kanhi Pangulo samtang anaa sulod sa detention center. Sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Wala pa'y pahayag ang ICC labot sa panglawas ni kanhi Pangulong Duterte. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Sa 11 higayon sa pag-abot niya sa The Hague sa the Netherlands, nakita sa publiko si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte dihang miatubang siya sa International Criminal Court judges. Pinaagi sa video link gikan sa ICC Detention Center. Samtang usa ka iladong ICC lawyer ang magsilbing lead counsel ni FPRRD, sumala siyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Ato ibalik si Argil Relator. Reklamo ubos sa crime against humanity tungod sa pagpatay matud pa sa 19 kagiingong drug pushers sa Davao City ug 24 ka mga kriminal matud pa sa panahon sa iyang pagkapangulo. Ang giatubang karon nga reklamo ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Kini ang gipahayag sa ICC atong sa first appearance ni FPRRD niadtong Biyernes sa gabii oras sa Pilipinas. Nahimong hamubo ang hearing gawa sa pagpaila-ila sa mga partido ug ang pagpahibalo sa kaso. Gipangutana lang si FPRRD sa iyang pangalan, adlaw na tawhan ug kung asa siya gipanganak. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Sa manifestation ni Attorney Salvador Medialdea, gitawag niyang pagpangdagit ang gihimong pagdala kang FPRRD sa The Hague. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political scores settling. Tubag sa presiding judge nga initial hearing pa kini og dito na hisgutan ang mga issue nga gipadangat sa sunod nga mga procedure. Sa September 23, 2025 pa ang sunod nga hearing alang sa confirmation of charges. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga si Nicholas Kaufman ang magsilbing lead counsel. Si Kaufman usa ka kanhi ICC prosecutor, una na himong international defense attorney. Lakip si Attorney Medialdea nga gi-recognize na sa ICC isip Defense Counsel ni FPRRD. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Sumala ni Attorney Harry Roque nga anaasab sa The Hague ug usasab ka ICC lawyer. Dili na nila hulaton pa ang Setyembre. Iduso na nila daan ang issue sa jurisdiction sa ICC. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Luyo sa mga pasiaw, dihang gikumpara sa usa ka media personality ang Human Development Index sa Mindanao sa Sub-Saharan Africa. Wala makauyo niini ang Mindanao Development Authority. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Mindanao Development Authority nga ang maong pahayag gibaliwala matud pa niini ang kalambuan sa Mindanao. Sa social media, iyahay na og post ang netizens aron ipakita ang kanindot ug ang kalambuan sa Mindanao. Ang uban, nagsulob pa og mga kuyaw nga suot nga daw the Sub-Saharan Way. Kini human nga nag-viral ang pahayag sa usa ka media personality atol sa usa ka interview kalabot sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Dinhi iyang gikumpara ang Human Development Index o HDI sa Mindanao nga gigikanan sa kanhi Pangulo ngadto sa Sub-Saharan Africa ug gipunto ang HDI data niadto pang 2019. Ang HDI mao'y index nga ginagamit aron sukdon ang kalambuan sa usa ka lugar base sa panlawas, edukasyon ug estado sa pamuyo sa mga tawo. Mipalag ang taga Mindanao kay alang nila panginsulto kini ug kawalay respeto sa kalambuan nga natagamtaman sa Mindanao. Against ko ana kay ang Mindanao dili jud na siya pinaka the forest. Kay ang Mindanao daghan ba kay tadrig mga klase-klase nga mga kumpanya. Dato kayo ang Mindanao bahalag pobre ang nagstorya.
Ang Mindanao is not the poorest country, to be honest. Anhi diri kay lechonan tika. Sabsaran, mag-birthday manggani mi. Kada birthday sa akong bana og sa akong mga anak sa New Year og Pasko, maglitson gid na. Si Duterte pa lang daan kay siya ang kanang murag nagpadato dyan sa Mindanao ba kay sa ato pa lang safety, sa ato pa na ila ang Davao, ang Mindanao as kanang murag land of promise manggod. Unsa may ikapahambog nato diri sa Mindanao? Prutas. Oo, kanang prutas kayutaan nato. Isa ra kong mingon ana. Ang kuan, ang kuminto na ko na dili man mapareha sa ila kay grabe man kainit ditong panahon na. Paano na dito? Diri sa to is kuan lang na usay init, usay ulan. Nya, ang isa pa ang mga kuan na to diri, mga tong palibot, di pareha dito. Wa siguro kay makita nga building dito siguro. Dili ko yun nga makakwanta sa kagaya ta sa Africa. Oh, ano man? Kay kitang Pilipino dapat kuanta nila nga dapat nga dili ta nilang dog-dogon. Kita taga Mindanao. Kitang taga Mindanao. Kay dili ta isip ka nang kung baga basura or unsa dia ilatang ilabay og bisag asa. Ang Mindanao Development Authority o MINDA wala makauyon sa naasoy pahayag kalabot sa Mindanao. Sigon ni MINDA Chair Secretary Leo Magno, pinaagi sa usa ka pahayag, abli sila sa mga critical nga diskurso apan kinahanglan matud pa nga naisubay kini sa accurate data, cultural sensitivity ug pag-ila sa complexity sa Mindanao ug dili lamang sa sayop nga panglantaw nga mabaliwala na ang kauswagan nga nakabuot niini. Gihimugatan sa MINDA nga ang Mindanao kitawag nga food basket sa nasod. 45% ang gitampo niini sa national food trade. Ang 42% sa total fish production sa nasod gikan sa Mindanao. Samtang ang 1/3 sa luna niini gialokar alang sa agrikultura, alang sa food security sa nasod. 0.68 ang HDI sa Mindanao sa tuig 2022. Bisan mas ubos kini sa 0.71 national average, mas labaw gihapon kini sa HDI sa Sub-Saharan Africa. Sukwahi sa gibutyag sa maong media personality nga gibase ang datos niadto pang 2019. Gani padayon ang paglambo sa Mindanao, lakip ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sulod sa 5 ka tuig. Giauhag sa MINDA ang publiko labi na ang mga dunay platform nga mulantaw dili lang sa numero apan sa katinuuran ug mas maayong muhisgot sab kalabot sa potensyal sa Mindanao ug dili lamang sa mga hagit nga gikaatubang niini. Sa video post sa Facebook account ni Richard Haydarian, nangayo siya og pasaylo sa mga nalain sa iyahang pahayag apan iyahang gibarugan nga ang iyahang statement gibase lang matud pa niya sa datos og na taken out of context matud pa. Si Haydarian gideklara nga persona non grata sa Isabela City, Basilan ug sa Valencia City, Bukidnon tungod sa maong pahayag kay gikonsidera nila kining derogatory remarks. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duwa patay samtang duwa ang samdan human gipamusil sa Kidapawan City. Personal grudge matod pa ang hinungdan sa pagpamusil sumala sa PNP. Naka-alerto si Efren Mamak. Ini sa pick-up o
Unsa ni sa pasahero sa pick-up? No, nga niambak? Sa video, makita nga ginatabangan sa pipila ka mga residente kining lalaki nga daw walay kusog og naglingkod na sa National Highway sa Barangay Lanao, Kidapawan City pasado 1:00 sa hapon adlawng Biyernes. Usa diay kini sa duha ka mga lalaki nga sakay sa pickup truck nga milukso human gipamusil sa mga sospek nga nakasakay og motor. Sa unang bahin sa video, makita nga guba sab kaayo ang unahang bahin sa pickup nga gisakyan nila human mibangga sa usa ka poste sa kuryente. Nahibawan nga laing duha sab ka mga sakay niini nga ana sa sulod sa maong sakyanan ang dead on the spot gumikan sa mga igo sa mga bala. Ang mga namatay nga biktima, driver nga nag-edad og 37 anyos, samtang ang laing sakay nag-edad og 25 anyos. Samtang anasab sa 29 o 42 anyos ang edad sa mga bilukso gikan sa maong sakyanan kinsa padayong nagpatambal sa ospital gumikan sa mga samad nga naangkon gumikan sa paglukso. Pulos sila empleyado sa DPWH 2nd District, Province of North Cotabato. Matod sa Cotabato Police Provincial Office, gikan matud pa mga biktima sa usa ka Islamic Friday prayer gikan sa usa ka moske sa maong lungsod ug diyang pauli na. Dito na sila gipamusil sa sospek. Nung pauwi na sila, yun na nga sinundan sila, tinabihan yung kanilang sasakyan. At after that, siguro during pagbaril sa kanya, naapakan ng driver yung accelerator. Kung kaya po tumawid sila sa kabilang lane hanggang sa bumangga po sila sa poste po ng ating Cotelco. Personal grudge matud pa ang motibo sa pagpamusil. Sa initial investigation na ginawa ng ating kapulisan sa Kidapawan, ito po ay personal grudge sa kanyang trabaho po. Doon na person of interest sa pagpamusil ang kapulisan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima, lakip ang buhatan sa DPWH. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Dili matud pa babaga ng mga otoridad ugaling sudlon nila ang balay sa mga sakop sa pamilyang Duterte. Sumala ni Vice President Sara Duterte. Ano ang report ni Argel Relator? Padayon nga nakabantay ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa gawas sa ilang balay sa Davao City. Dunasay mga nagdonar og mga pagkaon alang sa mga taga-suportang gipiling magpabilin sa gawas. Ingat lang jud tay, laban lang. So kay medyo murag nag-ulta sa iyang health no. So ana. Yes, of course, basta wala man tay problema i-arrest, basta na lang tay due process. Mo lang manggid na. So we love you tay. Dunasay grupo nga naghalad og pag-ampo. Una na ang ipaabisuhan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga taga-suporta nga muuli na lang. Sanglit adunay mga abogado nga nakabantay ugaling dunagayoy pagsilbi og search warrant nga ipatuman ang otoridad. Luyo nga naa sa The Hague sa the Netherlands aron asikasuhon ang pagbugna sa legal team sa iyang amahan. Nahibalo na matud pa si Vice President Sara Duterte labot sa planong pagsilbi og search warrant sa mga property sa mga sakop sa pamilyang Duterte sa syudad. Nakita na matud pa nila nga posibleng dunay pagtanom og ebidensya sama sa gihimo kang Congressman Arnie Teves sa Negros Oriental. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search, and then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well. No one should be hurt. No one should resist. Ginabantayan sab ang balay ni Mayor Baste sa Barangay Katigan. Dunay nakapost nga tarpaulin kalabot sa illegal nga pagpananom og ebidensya. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Alang sa mga buot makaibalo sa pagatiman og kawayan ug mahimo usab nga negosyo, dunay training seminar kalabot ni ana ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Nakatagdang ipahigayon ang 26th Bamboo Training Seminar karong Sabado, March 22.
Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Tunan sab sa training seminar ang kaalam kalabot sa saktong pagpadako, pag-ani ug uban pang gamit sa kawayan. Alang sa mga interesado ug sa uban pang detalye, pwedeng mutawag o mag-email o di ba kaha bisitahon ang ilang official Facebook page nga Carolina Bamboo Garden. Law student nga garbo sa barangay 19-B sa Davao City nga si Rebecca Celis ang gikoronahang mutya ng Davao 2025. Ang mga katikaran sa maong pageant sa report ni Argil Relator. Education is the best investment with the best interest for Filipino people. The 1987 Constitution has a preamble that starts with, "We, the sovereign Filipino people." And to put our sovereignty into an international stage, we should educate the people on what we can do as one nation. Because in unity, we are strongest, but in division, we are at our weakest. So, my advice to all Filipinos, Davao City, our moment begins here. We should fight for what we believe in. We should be pro-Filipino in every decision we make. And let us remember, change begins within you. I cannot change the world alone, but if I cast a stone in a river, then it creates ripples that can change the world. Kini ang winning answer ni mutya ng Davao 2025, Rebecca Celis, sa final question and answer. Diin nasukod ang iyang kaalam sa kamahinungdanon sa soberanya sa nasod o international relations. Sa casual interview o table discussion pa lang, gipabilib na sa law student o garbo sa barangay 19-B sa Davao City nga si Rebecca ang crowd sa kamaayo ni ini mutubag sa mga pangutana. Dugangan pa sa iyang elegance, deserve gayud niya ang corona, isip mutya ng Davao 2025. Diwa ng Davao 2025 si Dana Tautu, gikan sa Barangay Buhangin proper. Sinag ng Davao 2025 si Ibon Ortega, gikan sa Barangay Katalunan Pequeño. Pag-asa ng Davao 2025 si Catriana Batu, gikan sa Barangay Matina Crossing. Ug patnubay ng Davao 2025 si Angel Alicaba, gikan Barangay Maa. Una ang pagpili sa mga mananaog, gipakita sa 20 ka kandidata ang ilang kaanyag sa Mindanao Tapestry ug Evening Gown Competitions. Misa lang sa grabing hinashasay sa pagtubag sa nagkadaiyang hugna sa Q&A ang mga kandidata, gikan sa top 10 hangtod sa top 5. Aron mapili ang deserving Davaoeñas alang sa mga titulo sa mutya ng Davao 2025. I was in Mutya ng Davao 2024, landed top 15, and right now I'm living the dream. My plans for Davaoeñas are beyond my reach, and I just want to apply them all for Davao City. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Pinagsa ang mga OFW sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands aron ipakita ang ilang suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gipaabot ni Vice President Sara Duterte ang mensahe sa pagpasalamat kanila ni FPRRD. Gihangyo sa matud pa ni FPRRD nga dili biyaan sa bise ang Pilipinas. Ani ang report ni Argil Relator. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Nagkatapok ang mga taga-suporta ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte gawa sa ICC Courthouse sa The Hague sa the Netherlands aron ipakita ang ilang suporta kang FPRRD. Sagad kanila nahatagan og higayon nga personal nga masaksihan ang first appearance sa kanhi Pangulo gikan sa public gallery sa courthouse. Gitagbo sila ni Vice President Sara Duterte human sa hearing aron ipaabot ang pagpasalamat ni FPRRD kanila. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Luyo sa kagool tungod sa tingog sa Pangulo ato sa hearing. Sumala ni VP Sara nga anaa sa saktong kondisyon si FPRRD. Usa ka oras nga nakahinabi ni VP Sara ang iyang amahan sulod sa ICC Detention Center. He is in good spirit. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food.
Ginaasikaso sa bise ang pakigtagbo sa mga sakop sa legal team sa iyang amahan. Magpabilin matud pa siya sa The Hague hangtod sa dunay laing kabanay niya ang maabot aron makauli siya sa Pilipinas. Hangyo matud pa ni FPRRD kaniya. As a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagpadayon ang mga rally aging pagsuporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Lakip mga Mindanawan sa laing nasod. Samtang sa General Santos City, nagpahigayon sa bugrali ang mga mibatok sa kanhi Pangulo kalabot sa gingong extrajudicial killings. Ang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gitambungan sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Solidarity Night dinhi sa Davao City kagabi. Samtang candlelighting ug march rally ang gipahigayon sa General Santos City alang sa mga nangayo og hustisya kalabot extrajudicial killings. Human ang gipahigayong Solidarity Walk kagahapon sa buntag. Gidagsasab sa mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Solidarity Night sa San Pedro Square sa Davao City pagkagabi. Dinhi nagpadayag sa ilang kasinatian ang pipila ka opisyal nga nakauban ni kanhi Presidente Duterte diyang mayor pa sa Davao City ug presidente sa nasod sama ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Sakit kaayo tan-awon nga murag gidali-dali lang gyud siya dala sa gawas. That we really feel the injustice here in Davao. We feel the injustice because we feel that there was no due process given to our President. Nagpadayag sab sa iyang kasinatian si Attorney Melchor Kitain Sr., kinsa former Chief Legal Counsel and Officer in Charge sa Office of the Special Assistant to the President niadtong panahon sa Duterte administration. Usbon ang atong slogan, atong himuon, One Davao, One Philippines. Kaya nga naman, kaya nagsuporta sa atong presidente, former president, dili lang ang Davao City, ang tibuok nasod nagsuporta sa iya. Niadtong Sabado, napuno ang mental gym sa Davao City sa mga Davaoenyo nga nagpahigayon og prayer rally aron paulion na si FPRRD. Libuan ka mga taga-suporta ni FPRRD ang nagpahigayon og motorcade sa Cagayan de Oro City. Doon na say programa sa amphitheater kung asa ilang gipanawagan ang pagpauli kang FPRRD. Sa Villanueva, Misamis Oriental, libuan sab ka mga taga-suporta ni FPRRD ang nagkatapok sa public plaza. Susama sab ang tumong Bring FPRRD Home. Usa ka prayer rally ug candlelighting ang gipahigayon sab sa Butuan City Sports Complex area aging pagsuporta sa kanhi Pangulo. Libuan sab ka supporters ni FPRRD ang misalmo sa prayer rally sa Iligan City o gipanawagan ang pagpauli niini sa Pilipinas. Naglusad sab og rally ang mga overseas Filipino workers kon OFW sa Berlin sa Germany. Nagkatapok ang mga OFW sa atubangan sa Philippine Embassy aron ipanawagan ang hustisya sa pagkaresto kang FPRRD ug pagpauli kaniya sa Pilipinas. Samtang kinaugmaan, bit-bit ang mga banner o placard. Nagmarcha sab ang mga mikontra kang kanhi Pangulo atol sa rally sa Plaza General. Gisundan kini sa candlelighting nga alang matud pa sa mga namatay gumikan sa extrajudicial killings
nga gialegar kang kanhi Presidente Duterte. Gipadayag nila nga ang pagdakop sa kanhi Presidente miagi sa due process. Ang paggatubang matud pa ni kanhi Presidente sa ICC usa ka lakang matud pa sa pagkabot og hustisya. Klaro nato no nga ang pagka-aresto ni Rodrigo Duterte to face the International Criminal Court is not about politics. It is about justice. It is about accountability. It is about the thousands of innocent lives lost to his brutal war on drugs. Sara, sa karon ubay-ubay gihapon ang mga nangabot nga mga supporters dinhi mismo sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sara. Kay daghang salamat, Efren Mamak. Mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab binaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.